Good morning, Philippines. Sa masiglang umaga, bumangon ang dalagang si Hana Lee Morales mula sa kanyang pang-isahang higaan. Likas na sa kanya ang pagiging masayahin at positibo sa buhay. Hindi kailanman nawawala sa kanyang umaga ang pagbati sa sariling bansa, isang simpleng ritual na ginagawa niya araw-araw. Naniniwala kasi siyang ang masiglang simula ng araw ay nagbibigay ng magandang daloy hanggang sa pagtatapos nito. 25 taon na niyang ginagawa ito. Tapos siya ng kursong culinary arts, ngunit imbes na magtrabaho sa malalaking kumpanya ng pagkain o mga kilalang restaurant, mas pinili niyang tumulong sa kanilang maliit ngunit matagumpay na negosyo. Ang negosyo ay minanapa ng kanyang mga magulang mula sa kanyang lolo, isang purong Koreano na nagdala ng orihinal na lasa ng lutuing Koreano sa kanilang lugar. Sa ngayon, hindi lamang pinanatili ni Hana ang tradisyon ng kanilang negosyo, kundi marami na rin siyang naidagdag sa kanilang menu, mga pagkaing hinahanap-hanap ng kanilang mga suki. Pagkatapos mag-inat, binuksan niya ang bintana ng kanyang kwarto at hinayaang pumasok ang sariwang hangin. Ang ganda ng panahon ngayon, Lord. Sana dagsain kami ng mga customers, dasal niya habang magkadaop palad. Okay, trabaho na, masigla niyang sabi sa sarili. Pumasok siya sa banyo upang gawin ang kanyang morning routine. Matapos masigurong malinis at maayos na ang sarili, bumaba na siya upang salubungin ang kanyang pamilya. Good morning, Ma. Good morning, Pa. Good morning din sa'yo, bunso, masigla niyang bati habang papunta sa hapagkainan. Nandoon ang kanyang mga magulang at kapatid, naghahanda ng agahan. Nako, gising na ang magandang prinsesa namin. Good morning din sa'yo. Tara na't makakain na tayo. Weekend ngayon kaya't marami-rami ang customers panigurado. Sabado pa naman ngayon, sahod ng mga manggagawa. At syempre, kapag sahod, may manok na espesyal sa lamesa. Ani Maria Elena, ang kanyang ina, habang abala sa paghahanda ng pagkain. Ngiti lang ang tugon ni Hana sa kanyang ina bago naupo upang sumabay sa kanila. Saglit silang nagpasalamat sa biyayang pagkain bago nagsimula. Siya nga pala, anak, meron na palang nakabili sa malaking bahay dyan sa unahan natin. Binata raw at gwapo, pero ang kaso, ubod naman ng gaspang ang ugali. Bungad ni Maria Elena habang nilalagyan ng pagkain ang plato ng anak. Saan mo naman nalaman ang chismis na yan, mahal? Tanong ni Antonio Reyes, ama ni Hana, na napapangiti na lang sa asawang mahilig makibalita kahit halos hindi naman ito nakakalabas dahil sa pagiging abala sa kanilang negosyo. Ang kanilang kainan, nakilala bilang ang manok ni Mr. Park, ay hindi kailanman pinalitan ng pangalan mula pa noong panahon ng kanyang lolo. Syempre, sa mga suki natin dito. Kainkwento nila sa akin kanina. Dinalhan daw nila ng pagkain bilang pag-welcome, pero hindi man lang daw kinuha. Inisnab lang daw sila, sagot ni Maria Elena, halatang hindi natuwa sa ugali ng bagong kapitbahay. Ma, kanya-kanyang ugali po ang tao. Hindi natin alam ang pinagdadaanan nila. Malay natin kung may mabigat na dahilan kaya ganun siya. Huwag po tayong basta-basta humusga, paliwanag ni Hana, na hindi sanay manghusga ng tao sa unang tingin. Siya nga naman, mahal. Baka nga may pinagdadaanan lang, pagsang-ayon ni Antonio sa kanilang panganay. Habang nag-uusap, ramdamang masiglang umaga sa kanilang tahanan, ngunit sa likod ng mga ngiti at kwento, tila may paparating na bagong kabanata sa buhay ni Hana, isang kabanatang magdadala ng mga pagsubok, sorpresa, at hindi inaasahang koneksyon sa kanilang bagong kapitbahay. Judgmental ka na rin, Mama, katulad nila eh. Huwag ka na kasing nakikichismis, hindi kaya maganda, dagdag ni Lucas Ramirez, ang bunsong kapatid ni Yuna. Oo na, oo na. O shot, kumain na tayo dahil marami pa tayong gagawin, sagot na lamang ni Maria Elena, halatang sumuko na sa usapan. Akman na sanang susubo ang pamilya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Chloe Martinez, ang matalik na kaibigan ni Yuna. Mayaman ang pamilya ni Chloe, ngunit mas pinipili niyang mamuhay ng simple. Palagi siyang pumupunta sa bahay nila Yuna upang makikain, lalo na't wala na siyang ina at gustong-gusto niya ang mga luto ng ina ng kaibigan. Good morning, Family Jimenez. Tada! May dala akong pagkain, masiglang bati ni Chloe habang pumwesto sa tabi ni Yuna. Good morning, my pretty best friend, dagdag niya sabay pisil sa mamula-mulang pisngi ng kaibigan. Lololo na yang pisngi ko sa'yo eh. Wala kang palya sa pagpisil,
Reklamo ni Yuna habang tinatakpan ang pisngi. Sorry na. Ang lambot kasi kaya ang sarap pisilin, sagot ni Chloe, sabay ngiti. Binati rin siya ng pamilya ni Yuna. Si Lucas na mismo ang kumuha ng pinggan at kutsara para sa bisita ng kanyang ate. Thanks, Lucas, ani Chloe nang ibigay nito ang pinggan. Walang anuman, Ate Lisa, tugon ng binatilyo, sabay balik sa kanyang upuan. Habang kumakain, tinanong ni Maria Elena si Chloe, wala ka bang pasok sa trabaho ngayon, iya? Nilagyan ng ina ni Yuna ng pagkain ang plato ng dalaga, na ikinangiti nito. Meron po, kaso nagkasagutan kami ni Dad. Gusto niya na naman akong ipadate sa anak ng business partner niya. Ayoko po kasi ng ganun. Gusto ko yung ako ang pipili ng mamahalin ko, hindi yung ididikta lang ng estado ng buhay namin, paliwanag ni Chloe. Nakuha nito ang simpatsya ng pamilya. Tito, tita, kaya rin po talaga ako dumiretso dito kasi may hihilingin sana ako. Pwede po ba akong magstay dito ng ilang araw hanggang makahanap ako ng apartment? Tanong niya, halatang nahihiya. Nagkatinginan si Maria Elena at Antonio bago ngumiti sa dalaga. Wala namang problema, iya. Pero huwag mong patitigasin ang puso mo sa daddy mo. Kahit papaano, gusto ka lang niyang mapabuti, sagot ni Maria Elena. Opo, salamat po, tita, sagot ni Chloe, halatang gaman ang loob. Pagkatapos kumain, si Yuna at Chloe ang nagugas ng mga pinagkainan. Habang nagpapatuyo ng plato si Chloe, napansin niya ang mga truck na nasa labas ng malaking bahay sa unahan. May mga truck na nasa labas noong malaking bahay dyan sa unahan. May nakabili na ba dun? Tanong ni Chloe habang nagpapatuyo ng mga plato. Oo. Kay nanay ko lang din nalaman, sagot ni Yuna, halatang walang interes. Kamusta naman? Nakita mo na? Nakilala mo? Tanong ni Chloe, sabik sa detalye. Wala akong may kukwento kasi wala naman akong alam pa dun. Tsaka kilala mo naman ako, hindi ako mahilig sa chismis, giit ni Yuna. Ikaw, anong plano mo? Naglayas ka kasi, so umalis ka rin pati sa kumpanya nyo, tanong ni Yuna, sinusubukang baguhin ang usapan. Sa bahay lang ako umalis, pero hindi ko magagawang iwan ang trabaho ko. Maraming umaasa sa akin. Ayoko ring dalhin ang problema ko sa trabaho, sagot ni Chloe. May napupusuan ka na bang apartment? Tanong ni Yuna habang naglalagay ng hairnet at gloves. Hindi naman sa ayaw kita rito, pero maliit lang talaga ang kwarto ko. Baka mahirapan ka. May nakita na ako, actually. Pupuntahan ko mamaya, malapit lang dito kaya gusto ko, sagot ni Chloe habang nag-aayos din para tumulong sa trabaho. Hindi na nila naituloy ang usapan dahil sunod-sunod na ang pagdating ng mga customers. Aligaga silang lahat, lalo na't may mga order pang kailangang i-deliver. Anak, ikaw na nga maghatid nitong order noong bagong may-ari ng bahay dyan sa unahan. Kanina pa umalis ang kapatid mo pero wala pa rin, utos ni Antonio kay Yuna habang iniabot ang 3 klase ng putahe. Sige po, sagot ni Yuna. Kinuha niya ang mga pagkain at nagtungo sa malaking bahay. 3 beses niyang pinindot ang doorbell bago nagbukas ang gate. Sa wakas, lumabas ang isang matangkad na lalaki na may asul na mga mata. Malinis ang gupit nito, ngunit ang mga matay sinlamig ng yelo. Anong pangalan mo? Baritono ang boses ng lalaki. Napaturo si Yuna sa sarili. Ako Bakit kailangan pa ba? Tanong niya, halatang nagtataka. Hindi ako tumatanggap ng pagkain mula sa mga hindi ko kilala, sagot ng lalaki. Kaya pala hindi mo tinanggap yung mga bigay sa'yo ng kapitbahay kasi hindi mo sila kilala, bulong ni Yuna sa sarili. Napakunot noo ang lalaki kaya't nagpakilala na siya. Ako nga pala si Yuna, sabay lahad ng kamay. Ngunit tinignan lang ito ng lalaki kaya't binawi niya iyon, halatang nahiya. Heto na nga pala yung order mo. Masarap yan, iniabot niya ang pagkain. Nagpakilala na ako sa'yo. Baka naman pwede ka ring magpakilala, nakangiting dagdag niya. Liam, maikling sagot ng binata habang kinukuha ang pagkain. Hindi na siya naghintay pa ng sagot at agad na pumasok sa loob ng bahay, iniwang nakatayo si Yuna na hindi makapaniwala sa ugali ng bagong kapitbahay. Habang naglalakad pa uwi si Yuna matapos ang pagde-deliver ng pagkain, hindi niya maiwasang ngumiti. Lord, thank you po sa dami ng benta ngayon. Sapat na po ito para sa pang-tuition ni Lucas, bulong niya sa sarili, puno ng pasasalamat.
Sa bawat hakbang, dama niya ang saya at kasiguruhan na kahit papaano'y maayos ang kanilang negosyo at nakakaraos ang pamilya. Pagkapasok niya sa kanilang maliit ngunit masiglang kainan, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. "Oh, anak, kamusta? Sinungitan ka rin ba nung bagong solte dito sa atin?" Tanong nito, halatang may halong pagkayamot. "Hindi naman po, Nay. Mukhang seryoso lang talaga siya," sagot ni Yuna habang iniiwasan ang magbigay ng labis na opinyon. Ayaw niyang magbigay ng maling impresyon tungkol sa bagong kapitbahay. "Oh, sige na. Balik ka na sa ginagawa mo sa kusina," paalam ng kanyang ina, ngunit hindi nito naiwas ang bumaling sa kanyang asawa. "Tingin mo ba type ng mayamang lalaki na yun ang anak natin?" Hindi naman tinanggihan yung pagkain, bulong nito kay Antonio. Umiling na lang si Antonio, sabay akbay sa asawa. Nag-order yung tao, mahal. Natural lang natanggapin niya. "Ikaw talaga, ang dami mong iniisip. Magtrabaho na nga lang tayo," sagot nito, sabay igiya sa asawa papunta sa mga lamesang kailangang linisin. Samantala, sa loob ng mansyon, nakaupo si Ethan Nakamura, na mas kilala ng iba bilang Liam, sa dining area, nakatitig sa pagkaing in-order niya. Napansin ito ng kanyang sekretarya at kaibigan na si Daniel Cruz, nakara-rating lang mula sa pag-aasikaso ng ilang dokumento. "Oh, hindi mo ba kakainin yan?" tanong ni Daniel nang mapansing hindi pa rin gumagalaw ang pagkain. Hindi sumagot si Liam. Sa halip, tumingin ito sa kaibigan at nagtanong, "Yung babae kanina, sa tingin mo ba papayag siyang maging asawa ko?" Nanlaki ang mga mata ni Daniel sa narinig. "Ano?" Gulat niyang bulalas. "Ano namang pumasok sa'yo't naisipan mong atali ang sarili mo sa babaeng nakilala mo lang ngayon?" Huminga ng malalim si Liam, halatang napagod na sa paulit-ulit na sitwasyon sa kanyang buhay. "Nagsasawa na ako sa mga isinet na blind dates ni Mom. Nauubos ang oras ko sa kanila, at hindi ko naman mapahindian dahil kilala mo naman si Ma'am, hindi siya pumapayag na hindi masunod ang gusto niya. I'm tired of it, kaya naisip kong kumuha ng babae na pwede kong bayaran upang maging asawa sa papel. Hindi pwedeng nobya-nobya lang dahil siguradong mabubuko ako," paliwanag niya, seryoso ang tono. Saglit na natahimik si Daniel, ngunit kalaunan ay tumango-tango. "Mukhang mahirap yan, pero sige, subukan mo," sagot nito, halatang suportado ang kaibigan kahit hindi sang-ayon sa ideya. Kinuha ni Liam ang pagkain at sinimulan itong tikman. Maayos ang lasa, at pasok ito sa kanyang panlasa. Habang kumakain, nagbigay siya ng utos kay Daniel. "Asikasuhin mo ang magiging contract marriage namin ng babaeng yun. Alamin mo na rin ang buong detalye ng pagkatao niya at kung ano ang mga maaaring dahilan ng pagpayag niya sa alok na ibibigay ko." Tumango si Daniel. "Yes, sir," sagot nito bago umalis upang simulan ang utos. Habang nag-iisip ng plano, biglang nagring ang cellphone ni Liam. Agad niyang sinagot ito at narinig ang galit na boses ng kanyang ina, si Victoria Morales. "Tumawag sa akin si Olivia Martinez at sinabing hindi ka raw pumunta sa ipin-serve kong restaurant para sa inyo." "Ano bang kalokohan ito, Liam? Nag-usap tayo, hindi ba? Ano't hindi ka sumipot?" galit na tanong ng ina, halatang hindi natuwa sa ginawa ng anak. Napabuntong hininga si Liam. "Ma'am, please, tama na sa mga pa-blind dates nyo. I'm so tired of your commands. Hayaan nyo akong maghanap ng babaeng gugustuhin ko talaga, hindi yung mga babaeng gusto nyo lang para sa akin," tugon niya, pilit na nagtitimpi. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina bago ito sumagot, "Kung noon mo pa sana yan ginawa, hindi na sana kita itutulak pa sa iba. Bring me your woman bago matapos ang buwang ito. Kung hindi, talagang papalitan na kita sa pwesto. Leonardo Santos won't hesitate na palitan ka sa pwesto. Alam mo yan." Alam ni Liam na panakat lang ito ng kanyang ina, ngunit alam din niyang seryoso ito sa ultimatum. "You'll meet her soon, ma'am," sagot niya bago ibinaba ang tawag. Tumayo siya at tumungo sa balkonahe, kung saan tanaw niya ang kainan ni Yuna. Nakita niya ang dalaga habang nagtatapon ng basura sa truck. Hindi niya maiwasang pagmasdan ito. Sa unang tingin pa lang, alam na niyang si Yuna ang sagot sa kanyang problema. Nakikita niya ang kasipagan at dedikasyon nito sa pamilya, at alam niyang magagamit niya iyon bilang dahilan upang pumayag ang dalaga sa plano niya. Muling huminga ng malalim si Liam. Siya na ang sagot, bulong niya sa sarili bago bumalik sa loob ng mansyon.
Pagdating ng hapon, bumalik si Daniel bitbit ang mga dokumento at impormasyon tungkol kay Yuna. Sir, narito na po ang lahat ng kailangan nyo, sabi nito habang inilalapag ang mga papeles sa lamesa. Tiningnan ni Liam ang mga dokumento at tumango. Good. Simulan na natin ang plano. Aniya, puno ng determinasyon. Good job. Have a seat. Sabayan mo na akong kumain. Alok niya rito. Hindi naman natumanggi pa si Daniel Cruz dahil gutom na rin ito. Papaano mo siya i-approach? Sa kalagitnaan ng pagkain ay tanong ni Daniel Cruz dahil curious ito sa kung ano man ang magiging hakbang niya. Formal ko siyang aalukin na maging asawa ko sa papel, casual niyang sagot. Tutumbasan mo ba ng malaking halaga? Tanong pa ni Daniel Cruz. Ibinaba niya na muna ang kutsara at tinidor sa kasinalubong ang tingin ng nagtatanong na kaibigan. Walang libre sa panahon ngayon. Isa pa, dapat lang natumbasan ko ang alok na ibibigay ko sa kanya lalo't matatali siya sa akin, sagot niya. Hindi naman na nagtanong pang muli ang kaibigan at tahimik lang na kumain. Kinabukasan ay maaga muling bumangon si Yuna. Marami na naman ang customer pero mas marami ang nag-o-order sa kanila online kaya't parut-par ito pa rin sila ng kapatid sa pagde-deliver. Nakakapagod, ate. Hindi ni Lucas Ramirez mapigilan ang hindi pagdaing lalo't beses na silang nagde-deliver. Pauwi na sila sa kanilang bahay sakay ng scooter na si Yuna ang nagdadrive. Normal lang naman ang mapagod. Magpasalamat ka na lang dahil nakakaramdam pa tayo ng pagod eh. Kasi kapag hindi na natin yun nararamdaman, ibig sabihin pantay na ang mga paa natin. Huminga ng malalim na lang kapag napapagod at tumingala saka sa kanya humingi ng kalakasan. Hala siya. Nagiging malalim na naman, nagkibit balikat na lamang si Yuna. Malapit na sila sa kanilang bahay nang manggunat ang kanilang mga noo. Bakit may ambulansya dyan? May customer kayang hinimite? Kuryoso niyang wika ni Lucas Ramirez. Hindi naman, si Yuna ang sumagot dahil sa kabang biglang bumalat sa kanya. Dali-dali na silang bumaba maiparit ang scooter sa paradahan nito. Nakisiksik sila doon at bumungad sa kanila ang amang isinasakay na sa ambulansya. Pa, ano pong nangyari? Puno ng takot at pag-aalalang lumapit si Yuna sa umiiyak na ina. Inatake ang papa mo, anak. Kayo na munang bahala dito, ha? Magsara na kayo at sumunod kayo sa amin ng papa mo sa ospital. Anang ginang at sumunod nang pumasok sa loob ng ambulansya upang samahan at suportahan ang asawa ngayoy wala ng malay. Lucas Ramirez, magligpit ka na. Bilisin mo. Mabilis na utos ni Yuna sa kapatid. Agad namang sumunod si Lucas Ramirez. Nawala na sa paningin nila ang ambulansya. Magsasarado na po kami. Pasensya na po. Hindyang paumanhin niya dahil may ilang mga customers pa ang nagsisidatingan. Ilang minuto rin bago tuluyang natapos ang ilang kumakain. Bago magligpit ay isinarado na muna nila ang kainan nang wala nang pumasok. Natapos na si Yuna sa pagsilid ng mga kakailanganing gamit sa malaking bag. Binitbit niya na rin ang mga importanteng papeles pati na ang ipon niya sakaling kailanganin. Lucas Ramirez, tara na. Lumabas ang silid kaagad na sumunod sa ospital. Ilang minuto lang ay narating na nila ang St. Luke's Medical Hospital. Ma, kamusta na raw po? Ano raw pong sanhi ng pagkawala ng malay ni Papa? Tanong kaagad ni Yuna sa ina. Nanghihina namang nilinggan ng ginang ang anak na humahangos. Kailangan ng opera ng papa nyo. Mahina ang kanyang puso at ang sabi ng doktor kailangan ng palitan ang mas masigla at mas malakas. Tumulo ang luha sa mga mata ni Yuna habang ikinikwento sa mga anak ang mga sinabi ng doktor kani-kanina lang. Kailangan natin ng malaking halaga upang may sigawa ang operasyon. Pumayag ako ang kaso hindi naman may pasok-pasok sa operating room ang papa nyo dahil wala tayong sapat na pera. Ano ang gagawin natin mga anak? Humagulgol na ito kaya naman niyakap na ito ni Yuna at Lucas Ramirez. May ipon ako dito, Maria. Hindi man po kalakihan pero baka makatulong na rin po ito. Kunin na rin po natin yung pera ng kainan maging ang savings ng pamilya natin. Hindi bale nang maubos tayo huwag lang tayong malagasan isang taong mahalaga sa atin, matatag na wika ni Yuna. Isabay nyo na rin po yung para sa tuwes ko, ate, question naman ni Lucas Ramirez. Ang kaso ay mariin yung tinutulan ni Yuna. Hindi Lucas Ramirez. Kailangan makabayad ka sa universidad nyo. Malaki ang pangarap ko para sa iyo bunso kaya't hayaan mong si ate ang sumagot sa lahat ng kakailanganin dito.
Ilang segundo pa ang lumipas bago sila binalikan ng doktor na siyang nag-oopera kay Antonio Reyes. Pinapirma muna sila nito bago isagawa ang operasyon. Halos 1/4 lang ang naibigay nila, kulang-kulang pa ngayon. Ma, aalis lang po muna ako. Kailangan ko humanap ng pera eh. Huwag niyo pong iiwan si Papa ng mag-isa rito, ha? Aniya Yuna. Yamakap siya sa nangangambang ina't kapatid bago lumabas ng ospital. Lord, tulungan niyo po si Papa na maipanalo ang laban niya, na minabuti niyang bumalik sa kanila dahil naiwan niya ang kanyang cellphone. Pagka-uwi ay sinalubong kaagad sa kanyang nakapamulsang binata. Pasensya ka na mister, pero hindi kita ma-entertain ngayon dahil may nangyari sa haligi ng tahanan namin. Hindi ako narito para dyan. Ikaw ang sadya ko, at hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Kailangan ko ng magiging asawa sa papel. I need you for my peace of mind. 5 milyon, pumayag ka lang, diretsahang alok ni Liam. Sinasamantala niya ang pagkakataon nang hindi sa kanya mawala ang dalaga. Ano, hibang ka ba? Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Excuse me, handa na sanang umalis si Liam nang pigilan siya ng dalaga. Lihim ng iting tagumpay na sumilay sa kanyang labi dahil inaasahan na niyang pipigilan siya ng dalaga dahil hindi biro ang halaga ng ino-offer niya, isa pa ay kailangan nito yun. Papayag na ako sa isang kondisyon, name it. Kailangan ko na ang kalahati ng pera. Sumama ka sa akin. Pinangunahan ni Liam ang paglalakad, sumunod naman kaagad si Yuna sa kanya. Pagpasok sa mansyon ay naghintay na lamang ang dalaga sa malawak na salas. Hindi niya magawang mamangha sa ganda ng pagkakadisenyo ng malaking bahay dahil binabalot siya ng takot at labis-labis na pag-aalala. Lord, pakiusap po iligtas niyo pong haligi namin, maging matagumpay po sana ang operasyon, paipang dasal niya. Nagulat pa siya sa biglang pagsulpot ni Liam. Here, kumpleto na yan. 5 milyon para sa magiging papel mo sa buhay ko, Bruce kung anito at tamad na iniabot ang kabayaran sa magiging serbisyo nito sa kanya. Kinuha ni Yuna ang makapal na sobre, nanginginig pa ang kamay niya habang pinagmamasdan ng malaking halaga ng pera dahil ngayon lamang siya nakahawak ng ganun sa tanang buhay niya. Tiningala niya si Liam. Sinalubong niya ang mga mata nitong walang kahit na anong emosyon. Salamat, nauutal pa siya dala ng pinaghalong saya at kaba. Hindi yan libre kaya't walang rason para pasalamatan mo ako. Maupo ka muna't pirmahan mo ito. Sunod niyang ibinigay ang marriage contract. Basahin mo munang maigi bago mo pirmahan, seryosong aniya. Tango naman ang naging sagot ng dalaga bago kunin sa kanyang papel. Marriage contract. Oo, bakit inaasahan mo bang sa simbahan tayo magpapakasal? Hindi naman nagulat lang ako dahil ang bilis. Isang pirma ko lang, Mrs. Matzanaga na ako, mahinang aniya at saka ibinaba ang tingin sa hawak na papel. Dahan-dahan pa ang naging pag-upo niya bago basahin ang nilalaman ang hawak niyang kontrata. Isang sulyap pa muna ang ginawa niya para sa binata bago pirmahan ang kontratang kasal. Heto, magpapalam na rin ako dahil kailangan ako sa ospital, hindi ako tatakbo, pangako yan, seryoso niyang sabi. Kahit naman tumakbo ka mahahanap at mahahanap pa rin kita, seryosong sambit ni Liam. Alangan na lang na napangiti ang dalaga kasabay ng pagtayo nito. Hintayin mo ako sa labas. Ihahatid na kita, magpapalit lang ako, anito at nagtungo sa silid. Naiwan namang napapabuntong hininga si Yuna, hindi man handa at binabalot ng takot sa pinasok ay kailangan niyang tatagan lalo't buhay ng kanyang ama ang nakasalalay. Let's go. Napaigtad pa ang dalaga sa biglang pagsulpot ng binata, palibhas ay lumilipad ang isipan niya kaya't hindi niya napansin ang pagbalik nito. Nauna na si Liam na agad niya namang sinundan. Tahimik lang ang dalaga hanggang sa makarating sila sa ospital. Papaanong bayad na ang kulang natin para sa operasyon ng tatay niyo? Anong ginawa mo, Yuna? Gulat ang ginang sa anunsyo ng doktor na wala umanong problema sa bill dahil paid na ito. Ma, may ginawa po ako, pumirma po ako sa marriage contract namin ni Liam, nangangatalang boses na sagot niya. Ano? At sino namang punch pila tong yan, Hanali Morales? Mataas ang boses na tanong ng ina sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi at humihingi ng tawad ang uri ng tinging ibinibigay sa ina. Hay nako, pasaway ka sa tingin mo ba basta-basta lang ang pinasok mo? Nagkaroon ka ng instant asawa dahil dyan sa desisyon mo. Hay nako, ibalik mo na ang pera, pagsisikapan na lang nating ibalik ang ipinambayad mo rito sa ospital.
Ma, hindi po pwede putol niya, makukulong po ako kapag ginawa kong utos niyo, pasensya na po, pero mas importante sa akin si Itay, kaya sa kalayaan ko aarte lamang po ako, pagkatapos naman nito makakawala na ako Papaano kung mahulog ka roon? Papaano ka, Aber? Hindi naman po yun mangyayari, at papaano mo naman nasabi? Nakikita mo ba ang mangyayari? Hay, bahala ka. Matanda ka na, basta't huwag ko lang makikitang iiyak-iyak ka dahil ikaw lang ang nagmamahal. Anang ginang, kapag ko ay pumasok na sa Aiko kung saan naruroon ang asawa, pagbuga na lang ng hangin ang nagawa ni Yuna, minabuti niya nang lumabas dahil naghihintay sa kanya doon si Liam, may uusapan sila ng. Pagkatapos niyang magbayad sa ospital ay dadalhin siya nito sa mall para bilhan ng mga maayos sa damit. Kailangan pa ba akong ayusan? Maayos naman ako, nasa harap sila ng isang salon at sa totoo lang ay kanina pa siyang nangangalay dahil sa dami ng mga dresses at estelo na binili ni Liam para sa kanya. Hindi ka mukhang tao sa itsura mo, kailangang maayusan ka. Seryoso lang na saad ni Liam, tsaka siya marahang tinulak papasok. Gawin niyong tao ang isang yan, utos nito sa babaeng staff ng salon. Yes, sir. Kami na pong bahala kay ma'am. Malawak ang ngiti nito sa labi. Let's go, ma'am. Iginiya nito si Yuna paupo sa VIP chair ng salon na iyon. Kabi-kabilaan ang tumatrabaho sa kamay, paa, buhok, at sa mukha ni Yuna. Napapahikbi, tapos na. You look gorgeous. Pumalakpak ang binabae matapos ang pag-aayos sa kanilang VIP client na si Yuna. Alang-ainang ngiti naman ang sumilay sa labi ng dalaga. Tikhim, iyon ang bruskong binatang nakasandal sa pader ng salon na yon. Saglit itong sinulyapan ng dalaga, kasunod ang pagsulyap nito sa suot na relos. Tayo na, Ryan. Maghahanap pa tayo ng isusuot mo para sa wedding photo, ni Liam, tsaka lumabas na kaagad namang sinundan ng dalaga. Bakit pa ba kailangan ng photo? Akala ko ba okay na yung pirmahan lang? Halos tumakbo na si Yuna habang sumusunod kay Liam dahil ang lalaki ng lakad nito, palibhas ay mahahaba ang binti samantalang ang sa kanya'y maiksi lamang. Saan ka nakakita ng mag-asawa na wala man lang wedding photo? Inis na turan nito, napapabakol naman tuloy ang mukha ng dalaga. Nakarating sila sa isang butik, pinagtulakan naman uli ng binata ang dalaga doon hanggang sa makapili. Okay, ma'am, sir, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3, smile, anang photographer. Namilog na lamang ang mga mata ni Yuna sa biglaang pagkabig sa kanya ni Liam at sa walang palom na pag-angkin nito sa birhin niyang mga labi. Perfect, paintay na lang, sir at ma'am, sa photos po ninyo. Mga 2 to 3 minutes lang po ito. Malawak ang ngiti sa labi ng lalaki. Natuod ka na dyan. Huwag mong sabihin first kiss mo ako, casual lang na saad ni Liam, prente pa itong naupo sa upo ang naruroon. Sira ulo ka. First kiss ko talaga yun. Hay, buti sana kung sa taong gusto ko talaga nang galing yung unang halik ko kaso sayo pa. Salubong na salubong ang kilay ni Yuna. Wala naman kasi sa usapan nila kung ano pa mang liban sa pag-arte nila kapag nasa harap na sila ng mga magulang ng binata. You should thank me dahil expensive ang halik ko. Inaasam-asam to ng marami, mayabang na wika ni Liam. Hindi ko naman alam na may bagyo pala ngayon. Umabot ng signal number 5 ang bagyong Liam, napapapikit, tapos naman na ang kailangan nilang mga gawin doon. Nilinggan niya pa muna ang nasa likuran at nang masiguradong walang Liam na nakasunod ay kinuha niya ang cellphone sa sukbit na bag tsaka tinawagan ang ina. Ma, kamusta po? Successful, anak. Maghihintay na lamang tayo na magising ang papa mo. Salamat sa Diyos at salamat sa iyo, anak, mangiyak-ngiyak na imporma ng ina sa kanya. Galak niya namang sinapo ang dibdib. Akma pa lang sana siyang sisigat nang marinig ang papalapit na yabag. Sandali lang po muna ha. Pupunta na lang po ako dyan, may asasin lang po ako muna. Bye, ma. I love you po. Huwag niyo pong iiwan si Papa dyan ha. Hindi niya na hinintay na makasagot pa ang ina, basta niya na lang ibinaba ang tawag tsaka iyon ibinalik sa bag at pilit ang ngiting hinarap ang binata. Early in the morning ay kailangan nating bumiyahe pa Maynila. Mom wants to meet you as usap. Ha, pero bakit naman ang aga? Hindi pa ako pwedeng umalis, hindi na natuloy ang dapat pa niyang sasabihin nang idikit ni Liam ang hintuturo sa kanyang labi. Inis niya na lang na inalis ang daliri nito tsaka pinahid ang labi ng sariling palad. You just need to stand by my side and pretend that you and I are deadly in love, that's it. Kapag napaniwala na natin si ma'am, pwede ka nang bumalik rito. And just to remind you, Mrs. Matsunaga,
that you're already fully paid, hindi ka pwedeng umatras, inang Yumangal na pahalukip-kip na pagpapaalala nito sa kanya. Malalim ang paghingang kanyang ginawa bago sinalubong ang magandang pares ng mga mata ng asawa. Okay fine, pero magpapalam muna ako sa kapatid at mama ko. Tapos naman na siguro kaya't magpapalam na ako, akma niya na sanang tatalikuran si Liam nang pigilan siya nito sa braso. We're not yet done, kailangan ma-memorize mo ang wants and needs ko. Hindi ka po pwedeng humarap kay ma'am na strangers tayo. You're not using your brain, naiiling nitong sabi. Umawang naman ang labi ni Yuna. Nainis siya kaya't pinamuangan niya si Liam. FYI ha, ginagamit ko ang utak ko, ikaw yata yung hindi eh. At saka kahit yata wala ng rehearsal ay nakabisa ko na kaagad ang ugali mo. Hambog ka, demanding at maangin, napapalatak na saad ng dalaga dala ng inis. Did anyone tells you that you look like a tiny little dragon? Naiinis sa saad ni Liam. Naaliw siyang bigla sa tabol ng dila ng asawa. Mukhang hindi na magiging boring ang buhay niya. Che, kinalkal ni Yuna ang bag saka ibinigay ang piso kay Liam. Ohan piso, kausapin mo ang tsaka tuluyang nagsya palayo. Wala siyang oras para makipagbardagulan sa lalaki. Gusto niyang ubusin ang oras sa araw na ito kasama ang pamilya bago man lang pumunta ng Maynila. Naiiling na lang na sinundan ni Liam ang tingin ng papalayong asawa. She's cute daw na atinig niya at maganda rin ha damat Daniel Cruz. Gulat ang naging reaksyon niya dahil sa bilang pagsulpot ng kaibigan. Sir Secretary, you finally found your Maria Clara 2024. Ira nice choice Sir Lea Matsunaga, tatango-tanggang komento ni Daniel Cruz. Oh come on, shut up. I'm just using her nang matahimik na si Mom, mariing wika niya at saka naglakad patungo sa nakapark na sasakyan. Sumunod naman kaagad sa kanya si Daniel Cruz dahil makikisabay na ito for now. E papaano kapag nahulog ka kay Mrs. Little Tiny Dragon? Patuloy pa rin ni Daniel Cruz walang planong tantanan ng kaibigan. Wala naman sila sa trabaho kaya't malakas ang loob na usisain ng kaibigan. None of your business Daniel Cruz, iritadong sabi ni Liam tsaka binuksan ang radyo ng sasakyan at malakas yung pinatugtog. Natatawa na lang ang kaibigang nasa tabi habang siya iiling-iling. Sa kabilang banda, nangingiwi si Chloe Martinez matapos ditong ikwento ni Yuna ang lahat ng mga nangyari. Sure ka na ba talaga dyan? Wala nang atrasan yan, B. Wala na akong choice, Lisa. Alangan namang hayaan ko lang si Papa na maghirap sa ospital, hindi kaya na konsensya ko yun kaya ako na mismo nagdesisyon ora mismo. E papano kapag na-inlove ka roon? Ano ka? Makakaya mo ba na kapag tapos na siyang gamitin ka basta ka na lang niyang itatapon? Hindi ako mahuhulog, trabaho ang palagi kong iisipin, hindi ko kailanman paiiralin ang puso ko, matatag niyang sabi at saka isinilid sa bag ang mga gamit na binili para sa kanya ni Liam. Rinig niya ang pagbuga ni Lisa ng hangin. Alam niya namang nag-aalala lang ito ngunit kahit ano pang advice ay hindi na magbabago pa ang desisyong ginawa niya, magiging asawa siya ni Liam upang maging maayos ang buhay nila ng kanilang pamilya lalo na ng kanyang ama. Dumating ang umaga kung kailan sila aalis. Nagpaalam na si Yuna sa kapatid pati na sa kaibigan. Hey, kanina ka pang tahimik puno ni Liam. Kasalukuyan silang patungo ng Maynila si Daniel Cruz ang kanilang driver na pasimpleng sumusulyap at nakikinig sa kanila. Ni-ready ko lang ang sarili ko, tipid niyang sagot. Ready para saan? Kunot noong tanong nito. Taimtim na akong humihingi ng tawad sa kanya dahil magsisinungaling ako sa unang pagkakataon. Para naman maging sulit ang perang binayad mo. Sana lang pagtapos nito tantanan mo na ako, seryosong anya at saka itinoon ng mga mata sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi naman na umimik pa ang binata. Nagkatinginan pa ito at ang binatang nagmamaneho sa salamin ng sasakyan bago niya ipinikit ang mga mata. Hapon na rin nang makarating sila ng Maynila, isang mahigpit na yakap ang isinalubong ni Doña Victoria Morales sa nag-iisang anak at sa dalagang kasama nito. Glad to finally meet you, Iya. Iginiya ni Victoria Morales ang kinagigiliwang daughter-in-law sa malawak na living room ng mansyon upang doon ay maupo. Matagal ko nang inaasam ang isang katulad mo, Iya. Huwag ka sanang magsasawa sa anak ko ha, bigyan niyo kaagad ako ng apo, nangingiting saad nito lihim namang naumid si Yuna habang si Daniel Cruz ay ngingiti-ngiti samantalang si Liam ay prente lang na naupo sa tabi ng asawa. We're still enjoying our married life without a kiddo, Mom,
Saad ni Liam hindi masasabing pamilya kung wala kayong anak. Ano ka ba naman, at saka pwede nyo na rin namang i-enjoy ang buhay mag-asawa nyo kahit may anak na kayo. Nandito ako. Ako ang mag-aalaga sa apo ko habang kayo naman ay bahala na sa mga gusto nyong gawin, pahayag ni Victoria Morales. Gusto ko ng apo, abay kay laki-laki ng bahay natin kapag wala kayo ay ako lang ang naiiwan kasama ang mga kasambahay na lulungkot ako't naiinggit na ako sa mga amigas ko na meron ng mga apo sa aming tatlo ako na lang ang walang apo abay huwag mo namang ipagkaitong sa akin Liam, dagdag pa nito. Nahilat na lang ni Liam ang sentido habang si Yuna ay alang-alang umiti. We work on it, Mom, honest ni Liam. Pinandilitan naman siya ni Yuna dahil wala naman yung sa usapan nila. You're my wife, walang tono na pagpapaalala ni Liam sa asawa. Mas lalo namang lumaki ang mga mata ni Yuna, umangat pa ang sulok ng kanyang labi at nagbabantang nag-iwan ng tingin bago ibalik sa sopistikadang ginang. Huwag niyong tagalan, ginagap ni Victoria Morales ang kanyang kamay tsaka yung marahang hinaplos at pinisil-pisil. Susubukan po namin tita na makabuo po agad, kabado pang sambit niya. It's mommy not tita. Pagtatama nito sa kanya she genuinely smiled. Sige po, mommy. Anya marami pang naging pag-usap bago magpaalam si Liam isinama na nito ang asawa dahil kapag hindi ay baka kung ano-ano pang itanong ng kanyang inrito. Bakit mo naman sinabing pagtatrabahuhan natin ng paggawa ng anak? Sira ulo ka ba wala sa usapan yun na naniwala nga sa kontrata iiwan kita dito mismo kapag ipinilit mo mga sinasabi mo kanina. Hindi niya na kayang pigilan pa ang inis na sa ground floor sila ng kumpanya kung saan si Liam ang CEO. Mariing naipikit ni Liam ang mga mata bago hinarap si Yuna. Let me just remind you that your job is to obey me nasa kontrata natin na kailangan mong mapaniwala si ma'am. Unang subok mo palang nagrereklamo ka na, inis na turan niya. Hindi sa nagrereklamo ako ang sakin lang naman Mr. Liam umaasa na sa atin ng nanay mo paano pala yun naasa lang siya sa wala what do you want to do? Natural lang hilingin nyo ni mommy, mag-asawa tayo ba sa papel pagtatama niya sumabay ka na lang sa agos yun lang, at tumalikod na si Liam tsaka nagmarcha palayo sa natangga na lang na asawa. Problema and bipolar ba yang amo mo? Tanong niya kay Tay na nasa likod niya. Tipid lang itong sagot tsaka sumunod na kay Liam mag-amang talaga na isatinig niya na lang tsaka sumunod na sa dalawa. Pagpasok sa opisina ay prente lang na naupo sa isang L-shaped sofa si Yuna tahimik na inililibot ang mga mata sa paligid ng malawak at magarang opisina ng CEO. Eyes on me, wife, mapagang utos ni Liam sa kanya. Umawang naman ang labi niya nang sa pagtingin niya rito ay nakatitig na ito sa kanya na ituro niya pa ang sarili. Bakit naman kita titignan at saka wala ang mommy mo para umaarte tayo, nagtatakang saad niya. Kailangan sanayin kita. Hindi pwede na para tayong estranghero sa isa't isa. Use your brain, masungit na paliwanag nito sa kanya. Oo na ano naman palang itatawag ko sa'yo, tanong niya. Bahala ka, sagot nito saka ibinalik ang atensyon sa mga pinipirmahan saglit namang nag-isip si Yuna HBY, niyang ikinatigil ni Liam na bitin pang pagpirma nito matapos niyang sabihin iyon. Okay naman na siguro yun, ano, tanong niya. Tumikim si Liam matipid lang na tumango sa kanya. Natapos ng maghapon pinona ni Liam si Daniel Cruz habang sila ni Yune huminto sa isang kanto kung saan merong nagtitinda ng mga tusok-tusok. Anong gagawin natin dito? Salubong ang kilay at halos hindi may pinta ang mukha ni Liam na ang sabihin iyon na nahuminto sila sa harapan ang nagtitinda ng mga tusok-tusok. Ano pa ba di bibili niyang mga tusok-tusok na yan masarap na mura pa halik baba tayo ililibre kita ng lumamig naman niyang ulo mo na palagi na lang mainit. Magiliw niyang sa tsaka pinangunahan ang pagbaba umikot siya at kinatok ang bintana ng kotse. Tara na, aya niya rito na pipilitan na lang na bumaba si Liam at nagpahila na lang sa asawa. Anong gusto mong kainin? Tanong niya kumuha siya ng 2 lagayan at pantusok. Malinis ba yung mga yan? Mahinang tanong ni Liam sa kanya. Siyempre naman, bata pa lang ako kumakain na ako ng mga ganito kita mo naman healthy ako walang kahit na anong sakit kaya relax di ka magkakdayara dito, kumpiyansa niya yung sabi. Sandali ha, ako na lang ang kukuha ng mga kakainin mo para sa'yo lahat na lang para matikman mo lahat, ngiti niyang sabi at saka kumuha na ng kwek-kwek, kikiam, at iba pa. Oh, heto, tikman mo. Promise, masarap yan, inilapit niya sa bibig ni Liam ang itinusok na kwek-kwek. Ang kaso, tiningnan lang nitong ipinapatay niyang pagkain.
Anong pagkain ba ito? Iwing tanong ni Liam sa kanya. Maliit siyang natawa. Kwek-kwek. Hay nako, palibhasa anak mayaman ka eh. O ayan, tikman mo. Mas inilapit niya pang tinusok na kwek-kwek sa bibig ni Liam. Alangan na lang itong umangat nang may subo yun, ay atat na naghintay sa magiging reaksyon nito si Yuna. Anong lasa? Masarap hindi ba? Yeah, napapatango ang sagot ni Liam. Sabi sa'yo eh. Oh, ito pa, sunod niyang ipinakain na ang kikiam. Natatawa na lang siya dahil halos ubusin din itong paninda ng Alena. Kasi simula pa lang magluto tsaka lang sila doon umalis ng mabusog at mag-abot ng 5,000 si Liam sa nagagalak na alay. I didn't expect na masarap pala ang mga pagkaing tusok-tusok lalo na yung kulay orange. What do you call that thing again? Kwek-kwek, itlog ng pugo ang nasa loob ng orange na harina. Yung orange na yun, food color lang yun, natatawang paliwanag niya. Tatango-tango naman si Liam. May nadaanan pa silang nagtitinda ng dirty ice cream kaya't bumili na rin sila doon. Dapat ay treat ni Yuna ang kaso si Liam palagi siyang inuunahan sa pag-abot ng bayad. Nag-enjoy ako. Thanks, wife. Ginulo ni Liam ang kanyang buhok nang nasa harapan na sila ng mansyon. Nasa loob pa rin sila ng sasakyan at hindi pa bumababa. Maliit na bagay, ngiting niya. Labas na siguro tayo. Yeah. Nakamo na lang ni Liam ang batok ng mapagtantong napako ng ilang minuto ang mga mata niya sa maamong mukha ng asawa. Nauna na itong bumaba. Sumunod na lang siya't nang makalapit dito'y kinabit niya ito. Hindi naman nagprotesta si Yuna lalo't pababa ng hagdan si Victoria Morales. Ang saya niyo ah. May nangyari ba? Malisyosang tanong ni Victoria Morales sa dalawa. Natawa ito ng kamyot ng anak ang kilay. Oh, sorry. Atet lang talaga ako. By the way, kumain na ba kayo? Tanong nito. Kapwa nagkatinginan na naman sila Liam at Yuna. Yes, kumain na kami sa labas, ma'am. Medyo napagod nga kami kaya't magpapalam na kami. Hindi na ni Liam hinintay na makasagot pa ang ina dahil sigurado niyang hahaba pa ang usapan. Hinailan niya na si Yuna patungo sa kanyang silid. Naiwan namang nakangiti si Victoria Morales. Itinaas nito ang hawak na cellphone tsaka kinontak ang mga amiga upang ikwento ang masayang balita patungkol sa kanyang panganay. Dito ako matutulog, kamot ulong tanong ni Yuna pagkarating nila sa kwarto ni Liam. Inilibot niya pa ang mga mata sa kwarto nito na kasing laki na halos ang bahay nila, ang laki at ang aliwales. Yes, mag-asawa tayo sa papel hindi ba? But don't worry dahil hindi tayo magtatabi. Doon ka sa sofa, turo nito sa sofa na nasa gitna. Ah, okay. Tumango na lang siya at agad nang nagpunta sa sofa na itinuro ni Liam. Kung tutuusin ay malaki na ang sofa para sa kanya kaya't magiging komportable ang tulog niya ang kaso ng saktong paghiga niya ay bigla namang kumatok ang ina ni Liam kaya't siya'y dali-daling lumipat sa kama. Andyan yung mommy mo, impit niyang sabi ng kalabitin si Liam na nakasandal sa headboard ng kama habang may hawak na makapal na libro. Alam mo pala eh, sumagot ka, no need to do that. Papasok siya rito para tingnan tayo. Kaya mas maijing yamakap ka sa akin at umaaktong tulog. Kampante lang nasad ni Liam maangal pa sana siya nang biglang marinig ang pagbukas ng pinto kaya't mabilis siyang yamakap kay Liam tsaka umaktong tulog lihim na lang na napangiti ang lalaki dahil pilit na pilit ang pagkakapikit ng mga mata ni Yuna. Mukhang napagod ang asawa mo dahil nakatulog agad ah. Sayang naman aayain ko sanang mag-usap kami, nakanguso nitong sabi. Mom, it's late, matulog na rin kayo. Please lock the door before you leave. Seryoso niya lang nasabi iba naman ang naging kahulugan nun kay Victoria Morales kaya't agad-agad na tumango. Okay. Good night my dear and handsome na anak. Kumaway-kaway na ito at malalaki ang hakbang na lumabas ngunit bago lumabas ay nginitian pa nito ang anak tsaka inilad kay pinto. Naiiling na lang si Liam, Mommy is gone. Pwede ka nang magmulat ng mga mata mo, anya. Mabilis namang nagmulat si Yuna at animoy na kuryente nang kumalas siya. Sorry, hindyang paumanhin ni Yuna nang makababa ng kama. No need. Take a rest, wife. Thank you. Habi pagkasabi no'y nakagat niya ang ibabang labi at mabilis na bumalik sa sofa pa siya ka doon pilit na ipinagpapauna parrot par itong CEO ng isang malaking kumpanya ng Asya kinaumagahan ay naunang bumangon si Yuna.
Hinayaan niya lang si Liam na matulog pa dahil maaga pa naman napalo niya pa ang ulo ng mapagtantong tinititigan niya ito habang nakasandal sa sofa matapos bumangon ipinilig niya ang ulo tsaka tumayo at pumasok na sa banyo upang magmumog at maghilamos at dahil sanay na kumilos ang maaga ay tumulong ito sa mga katulong pinipigilan siya kaso ayaw paawat kaya't hinayaan na lamang pinipigilan pa siya ang kaso ayaw paawat kaya't hinayaan na lang niya na datnan pa siya doon ni Victoria Morales na agad-agad siyang pinuri dahil sa marami siyang alam pagdating sa kusina. Lumipas na rin ng mahigit isang buwan hindi na gaanong nagsusungit si Eunice Witt na ito at gentleman palaging inaalam ang ginagawa ng asawa kapag hindi ito kasama sa kumpanya na hindi na sila nagkakailangan kapag magkasama sa isang kwarto ngunit ang setup ay ganun pa rin na iba lamang matapos ang isang linggo si Liam na ang nasa sofa habang si Yuna ay natutulog naman sa malambot at malawak na kama ng asawa. Good morning, nakangiting bati ni Liam pagbaba niya sa pagkainan isang umaga. Good morning din Iho. Mukhang maganda ang gising natin ngayon puna ni Doña Victoria Morales sa panganay na anak. Maganda talaga ma'am, nakangiti makahulog ang sagot niya sa ina tsaka sinulyap pa ng asawa na mumula ang mukhang napayuko na lang si Yuna sa pinggang puno ng pagkain na ang ginang pang naglagay ng sa ganun magkaroon naman daw siya ng konting taba sa katawan. Oh, I see. Nakangiting tumango-tango ang sisang si Victoria Morales makahulugan pa itong tumingin kay Yuna kahit hindi iyon nakikita ng dalaga. Tumikim ang ang bago ibaling ang tingin sa anak. Siya nga pala Iho, kailan nyo ba talaga ako planong bigyan ng apo? Abay magdadalawang buwan na kayong nagsasama pero wala pa rin kayong nabubuo, tanong ni Victoria Morales na nagpasidaan nako iya maghinay-hinay ka naman inabutan ito ng tubig si Yuna at hinagod-hagod sa likod. Tumikim naman si Liam upang kunin ang atensyon ng kanyang ina, we're still working on it, ma'am, paili ang ngiting nakaukit ngayon sa labi ni Liam. Palagi na lang ganyan ang sagot mo, naiiling na saad ni Doña Victoria Morales tsaka ibinalik ang atensyon sa pagkain. Halos sumabog na naman ang pisngi ni Yuna sa sobrang pamumula naroroon na naman tuloy ang hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang dibdib ni hindi niya nang magawang kumain ng maayos lalo pat ramdam niya ang mga mata ni Liam na nakatitig sa kanya. Matapos nilang kumain ay inaya siya ni Liam na maglakad-lakad isang buong linggo kasi itong nakatutok lamang sa trabaho kaya ito bumabawi ngayon. Namimiss mo na ba sila? Antag ni Liam sa asawang kanina pang tahimik nakaupo na sila ngayon sa isang bench at pinanunood ang mga batang naglalaro. Walang araw na nagdadaan na hindi ko sila namimiss pero naiibsan naman kapag nakakausap ko na sila, sagot ni Yuna at tipid ng ngiti ang iginawad sa kanya. 1 week ang leave ko sa trabaho. Umuwi tayo sa inyo, wika niyang ikinabulag ng mga mata ni Yuna. Natawa siya at pinisil ang iling nito dahil sa cute nitong ekspresyon. Salamat, salamat Liam, sinserong pasasalamat niya. Matamis ng ngiti naman ang iginanti ni Liam hanggang sain siya nitong bumili ng ice cream sa Nagel Alaco nito naging habit na nilang pareho ang pagbili ng sorbetes kapag meron silang nakikitang nagtitinda. Natapos muli ang maghapon ng masaya ngunit hindi ni Yuna may tatago ang lungkot sa tuwing mag-isa lamang siyang nagpapahinga sa malawak na kwarto ng asawa. Merong event na dinaluhan si Liam at ang ina nito at dahil hindi pwedeng hindi doon dumalo ang mag-ina ay naiwan siyang walang kasama kung hindi ang mga katulong lamang na naroroon sa ibaba minabuti niyang hindi dumalo sa nasabing event dahil sa biglang pagsama ng kanyang pakiramdam hindi siya dinadalaw ng antok kaya't minabuti niyang tawagan ng ina na sa mabuting kalagayan naman daw ang kanyang ama namimiss ko na po kayo bungad niya kaagad hindi niya man gustong iparamdam ang nadaramang kalungkutan ang kaso ay taksil lang kanyang puso. Rinig niya ang paghinga ng malalim ng kanyang ina alam nitong may iba siyang iniisip, kung ano man ang inaalala mo maayos din yan anak maniwala ka sa akin, ang sabi nito. Hindi umiik si Yuna na natiling nakatingin lang siya sa madilim na langit ni wala siyang makita ni isang bituin doon na mas lalong nagbigay lungkot sa tahimik niyang gabi o siya sige na anak lumalalim ng gabi alam kong maaga ka pang gigising bukas upang ipaghanda ng almusal ang asawa mo matutulog na ako ha. Tulog na nga pala ang papat kapatid mo lagi kang mag-iingat dyan miss na miss ka na rin namin anito nang hindi na siya nagsalita. Sige po ma matutulog na rin po ako good night po palm niya sa ina at pinatay na ang kanyang cellphone na bawasan man ng konti ang kanyang mga alalahanin matapos makausap ang ina ay hindi pa rin maitatangging nalilito pa rin ang puso't isip niya walang sinasabi si Liam ayaw niyang masaktan kaya't pilit niyang sinusupil ang bigla nilang umusbong na damdamin hinagod ng kanyang mga matang walang hanggang kadiliman ng paligid kinapa niya ang sariling dibdib gustong gusto niya na naroroon lalo na kapag kasama ang asawa pati na ang mabait nitong ina parang hindi na niya kakayanin
pang umalis sa lugar na iyon. It really occupies a space in our heart, even the people living there, kahit pa ba sabihing nagpapanggap lamang sila yung nagustuhan niya ng lugar, lalo na ang mga nakakasama, pero wala pa rin kasiguraduhan ang lahat ng nangyayari sa kanya sa kanila ni Liam. She doesn't even know of whom she in his life, and it scares her, lalo't wala itong sinasabi ni Walang ang kinaklaro na papabuntong hininga siya. Is there something bothering you, wife? Tanong ng isang tinig na nagpa-plug sa kanya, subalit kilalang kilala niya ang may-ari ng tinig na yun kahit hindi niya ito lingunin. Mabilis ang ginawa niyang pagharap kay Liam. Nasa may likuran na niya ito at hindi niya namalasay ang nakalapit na pala sa kanya. Their eyes met at hindi niya nagawang itago sa likod ng mga iyon ang pangambang kanina pang bumabagabag sa sarili. May problema ba? May hindi ka ba sinasabi? Tanong ni Liam sa kanya nang makita niya na ang pangamba sa kanyang mga mata. Ilang beses na ni Liam nakikitang ganun si Yuna, and for some reason it hurts him. Ayaw niyang nakikitang nalulungkot o nasasaktan ito dahil parang pinipiga ang puso niya. Tumaas ang kamay niya upang hoiin ang ilang hibla ng buhok na tumatama sa magandang mukha nito. Ang kaso ay umiwas ito na tila ba napaso ng damay-kit ang daliri niya sa malambot nitong pisngi. What's wrong? Nalilitong tanong niya sa asawa. Umiling si Yuna at pilit ng ngiti kay Liam. Wala, huwag mo akong alalahanin, anya, at saka tumalikod muli niyang itinoon ng pansin sa kadiliman na tanaw mula sa harap ng bintana ng kwarto. Marahang humakbang palapit sa kanya si Liam at maya-maya'y naramdaman niya ang mga bisig nitong pumulupot sa kanyang bewang. Ang init no'y nagbibigay init sa kanyang puso. Don't hesitate to tell me if something's happened. You're making me worried, wife. Kapag nakikita kitang ganyan, paus na anes ni Liam. Masuyo siyang iniharap nito sa sarili, then he looked at her intently. Unti-unti nitong iniangat ang kanang kamay nito and slowly touched her face. Napapikit siya sa ginawa nitong yun. Nang ulila siya sa asawa kahit na ilang oras pa lang naman itong nawala sa kanyang tabi, at ngayon ramdam na ramdam niyang hindi na niya kakayanin pang mawalay rito. Ipinatong niya ang kamay sa kamay nitong nasa kanyang pisngi. Mahal niya si Liam, yun ang totoo, dahil yun ang isisigaw ngayon ng kanyang puso. Umukit ang masayang ngiti sa labi ni Liam. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso sa nakalipas na mahigit isang buwan. The two of them were in good terms, ni hindi si Yuna nagtatanong kung ano na ba sila, kung nagpapanggap pa rin ba o nagmamahalan na, but he know exactly what she feels at kailangan na niyang linawin dito ang lahat, pati na ang kanyang tunay na nararamdaman. Nang nasa event siya kanina ay tanging si Yuna lang ang tumatakbo sa isip niya, ni hindi man lang ito naalis ni isang segundo sa isipan niya. Naroroon ang presensya niya, ngunit ang isip niya nasa asawa, and this never happened to him before. Ni hindi siya excited umuwi, ngunit nang dumating si Yuna halos ilagay niya na sa dapat na oras ng uwian ang kamay ng orasan. Gustong-gusto niya nang matapos kaagad ang trabaho para makauwi na at para makita ito, because every time he sees her para bang wala na siyang dapat pang ikabahala pa, nawawala ang lahat ng isipin sa trabaho. Binigyan nito ng kulay ang mapanglo niyang buhay. She makes him smile just by thinking of her. She makes him worried and even makes him miss her terribly, at pakiramdam niya mababaliw siya kapag hindi niya ito nakita. She changed him completely in a different way. Pilit niyang kinakapa ang sariling damdamin until he found out the answer. He's in love with her. He's in love with her wife, and he will go crazy if she can't be with her forever. Tinitigan niya ang nangungusap nitong mga mata, tila naman hinihigop noon ang kanyang sarili palapit dito. Unti-unti niyang ibinaba ang sariling ulo at dahan-daang inangkin ang mga labi nito, and just like before nung hagkan niya ito sa photoshoot nila, nawawala siya sa katinoan sa tuwing matitikman niyang matatamis na labi ng asawa. Naramdaman niyang natigilan ito bahagya hanggang sa maya-maya pa ay tumutugon na rin ito, ipinulupot nito ang mga braso sa kanyang batok, and he responded with his kisses with the same intensity. Napaungol si Liam sa ginawa nitong yun. Maingat niya itong binuhat at marahang dinala sa malambot niyang kama. Nang makarating doon ay marahan niya itong ibinaba sa kanyang kama, bahagya niyang inilayo ang ulo rito and looked into her eyes. Halo-halong damdamin ang nababasa niya roon, but the desire she felt was so powerful. Marahan niyang pinaraan ng daliri ang gilid ng mukha nito. Tell me to stop, wife, paus niyang sambit habang pinapasadahan ang daliring mapupulang labi ng asawa. Unti-unti nang tinutupok ng apoy ang buo niyang pagkatao, at anumang sandali ay hindi na niya mapipigilan pa ang sarili, but Yuna doesn't have the power to do that. Instead, she slowly closed her eyes and pulled him closer. Handa na siyang ibigay ang sarili dito, mahal niya ito at wala siyang pagsisisihan.
And the next thing he knew she quickly claimed his lips and gave them soft little bites in between sucking. Malakas siyang napaungol sa ginawa nitong yun, ang natitirang katinoan sa isipan niya naglahong lahat. Thank you for trusting me, wife. I love you, mga salitang nagbigay init sa sulok ng mga mata ni Yuna. Matagal niyang inasam ang mga salitang yun mula sa iniibig na lalaki. I love you too, Liam. Yamakap siya sa asawa at isiniksik ang sarili dito, hinagkanhagan siya nito sa hanggang sa nakatulugan na niya ang masayang sandaling yun. Kinabukasan ay mararahas at halikang nagpangiti sa nagising na si Yuna. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata upang tignan ng balto ng gwapong asawa, hinaplos nito ang kanyang pisngi tsaka matamis sa kanyang umiti. Good morning, my beautiful wife, masuyo at puno ng lamang nabati ni Liam sa kanya. Pagkatapos ay ginawaran siya ng mabilis ngunit matamis na halik sa labi. Good morning din, HBY, na mamaos na bati niya rin sa asawa then looked outside the glass door. What time is it? Tanong niya nang muli itong sulyapan, hindi ito sumagot abala sa ginagawa nito sa katawan niya. He's running his fingers smoothly on her shoulder blades na nagpapatindi ng kanyang mga balahibo at nang hindi na ito nakatiis isang mabilis na halikang iginawad ni Turon na nasundan pa ulit. Liam, nakikiliti, saway nito pero ang asawa wala yatang balak tumigil. I'm so addicted with your smell, wife, paus niyang sabi sa pagitan ng kanilang matatamis na halik. I'm sorry but I can't stop myself right now. Namumungay ang mga matang paghingi ni Liam sa kanya ng paumanhin then he bent his head and claimed her lips again. Hindi rin naman kita pipigilan anuna sa sarili because she was also too addicted to his other half kaya't nagpatangay na lang siya at buong pusong ibinigay muli ang sarili at sa muli ay muli siyang dinala nito sa dako paroon and this time it was less painful than she expected. Mabilis na nakapag-adjust ang katawan niya sa mga pananalaki ng mahal niyang asawa. Ilang beses pa ba nilang ginawa yun hindi niya na alam ni hindi niya na nabilang. They didn't stop until both of them became restless at hanggang sa makatulog siyang muli. Nang magising siya ay tirik na ang araw at wala na si Liam sa tabi niya. Mabilis siyang bumangon kahit medyo mabigat pa ang kanyang pakiramdam, nagtataka pa siya nang makitang nakasuot na siya muli ng underwear niya na pangiti siya may pagkabusog man ng asawa pero para sa kanya ito pa rin ang pinaka-gentleman na taong nakilala niya. Hinanap ng mga mata niya ang kanyang pantulog at nakita niya yun na maayos na nakatupi sa side table. Another sweet gesture of her husband. Hindi na siya nag-abala pang magsuot ng saplot, tuloy-tuloy na siyang nagtungo sa banyo at naligo. Medyo gamaan na ang pakiramdam niya pagkatapos mabilis ang kanyang mga pagkilos at nagbihis pagharap niya sa salamin. Hindi niya malilimot ang sinabi ng asawa kagabi bago ito makatulog. He said something na hindi niya akalaing sasabihin ito sa kanya and just like that all of her worries were gone like a thin air. Hindi na siya mangangamba pa ngayon lalo't pareho sila ng nararamdaman. Painis niya ang buhok at isinot ang sapin sa paa bago bumaba. Wala siyang nadatnan doon kundi ang mga katulong. Gusto niyang umuwi ngayon. Hindi niya makontak si Liam marahil ay nasa tasinasad nitong palaging ay silent ang cellphone kapag may sinasarado proposal sa isang kliyente. Ang glowing naman natin ngayon, yun ang unang bungad ni Chloe Martinez. Salamat. Ikaw rin, si mama nga pala kanina niya pang ginagala ang mga mata ang kaso'y hindi niya mahanap ang mga magulang pati na ang kapatid. Araw naman ng linggo ngayon kahit imposibleng magtrabaho ang pamilya niya tuwing linggo ang araw ng pahinga. Umalis sila kanina pa ibinilin lang nila sa akin onong bahay niyo, pero aalis din ako. Siya nga pala ang kinahuhumalingan mo nagpapabalik-balik dito palagi kang hinahanap hindi ko naman masabi kung nasan ka at baka maabo ko kayo. Ang sabi nung pumunta dito kanina babalik at baka daw umuwi ka. Oh, speaking of the devil andito na siya. Dahan-dahan siyang napalingon nang ininuso ni Lisa ang lalaking nasa kanyang likuran, hindi na siya nagtataka kung bakit wala na yung pinaghalong excitement at kaba kapag nakikita ang unang minahal dahil naibalang niya na ang buong atensyon sa asawa. Yuna, lumapit ito't mahigpit siyang niyakap. Saan ka ba nagpupunta? Alalang-alala na ako sa'yo. Ako lang na lang isuyurin ko ang buong lungsod natin. Mahanap ka lang, huwag ka nang aalis please. John Rick, sinikap niyang kumawala sa mahigpit na yakap nito. Baka kung anong isipin ni Nicole at isa pa may asawa. Get your hands off my wife if you want to stay alive. Nagbabantang saad ng lalaki ngayon nagpapabili sa tibok ng puso ni Yuna. Liam, mahina niyang sambit kumawala siya kay John Rick upang harapin ang asawa. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata sa pangambang baka kung anong isipin sa kanya ng asawa ngunit lahat ay naglaho nang lumapit ito kasabay ng pagkabig sa kanya at pagdampi ng marahang halik sa kanyang noo.
Ang bagal at ang torpe mo kasi naunahan ka na tuloy mag-asawa na sila kaya wala ka ng laban pa, huwag ka nang gumawa pa ng eksena dahil may magaganap na proposal. Inakbayan ni Lisa si John Rick at inilayo upang hindi makaistorbo. Kumalas si Liam at unti-unting lumuhad, nagsilabasan na rin ang kanilang mga magulang na salo na lamang niyon ang bibig nang mabasa ang mga nakasulat na "Will you marry me" sa damit na suot ng kanilang mga pamilya at malapit na kaibigan. Hana Lee Morales Matsunaga, be with me until our last breath, samahan mo akong tumanda, be with me forever. For the first time ay naging emosyonal ang isang bruskong CEO na kilala sa pagiging malamig at istriktong boss. Yes, sasamahan kitang tumanda hanggang sa kahuli-hulihan, I love you. Bumagsak ang luha and dulot ng saya isinuot ni Liam M. Singsing sa kanyang daliri at sa harap ng kanilang mga magulang ay buong puso niyang hinagkan ng asawa. Kuya, tama na yan, gutom na kami kanina ka pa dyan. Aba, hindi naman pagkain yang labi ng sister-in-law ko. Hindi na nakapagpigil pa si Leonardo Santos, nagraragas ang pinutol ng dalawa dahil kanina pang nagwawala ang tiyo nito. Istorbo sambit na lamang ni Liam nang pakawalan ang labi ng asawa. I love you more, wife. Hinagkan niya pa ang labi ng asawa bago nila pagsaluhan ang mga pagkaing nakahain. Bagaman merong nasasaktan ay mas nang ibabaw pa rin ang saya dahil sa wakas ay natagpuan na ni Yuna ang tunay na pag-ibig na para sa kanya. Tahimik na umalis si John Rick at hindi na nagpakita pa. 3 buwang paghahanda ay tuluyan silang ikinasal sa simbahan. Ang isang marriage proposal ay nagkaroon ng magandang wakas. Binayaan sila ng 3 supling. Ang 3 ay pinalaki nilang merong malaking takot, paggalang at pagrespeto sa magulang, sa mga tao, lalong-lalo na sa itaas na siyang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa lahat. Wakas.